Noong unang panahon, may isang taong nagngangalang Samson na ginamit ng Panginoon upang makapaghiganti ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Ang kanyang lakas ay walang kapantay na kahit ang mga lubid ay madali lamang itong maputol na parang isang sinulid lamang. Alright, and welcome sa Karunungan PH. Sa videong ito ay atin namang aalamin kung ano ang kanyang naging buhay at kung papaano ito natapos dahil sa kanyang pagmamahal sa isang babae. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Si Samson ay isa sa mga tao na ginamit ng Diyos upang ipaalam sa kanyang kapwa mga Israelita na wala nang iba pang Diyos na kanilang dapat sundin. Dahil sa kahit na anong ibinibigay na pagpapala at mga himala ng Panginoong Diyos sa kanila, ay hindi pa rin nila maiiwasan ng makagawa ng masama sa mga mata ng Panginoon upang tumalikod at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Dahilan upang pinahintulutan ng Panginoon na pamunuan sila ng Filisteo sa loob ng 40 taon. Ang kanyang storya ay mababasa sa Biblia, sa Lumang Tipan, Libro ng Hukom at Kabanata 13. Si Samson ay isa sa mga hukom na pumalit kay Jose noong pumanaw na ito. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang hukom, ito ay ang mga tao na inatasan ng Panginoon na mamuno at ito ang sinusunod ng kanilang kapwa mga Israelita noong panahon na hindi pa sila nagkakaroon ng kanilang tinatawag na mga hari. Nagsimula ang kanyang kwento sa isang tao na nagngangalang Manoah na nakatira sa lungsod ng Zora mula sa banay ni Dan na kabilang sa 12 lahi ng Israel. Hindi sila nagkakaroon ng anak ng kanyang asawang babae dahil ito ay isang baog. Ngunit isang araw, nang mag-isa ang kanyang asawa ay nagpakita sa kanya ang isang anghel at sinabing siya ay magbubuntis at magsilang ng isang batang lalaki. Ngunit sinabi rin ng anghel na huwag niya itong pakakainin ng mga pagkaing ipinagbabawal. Huwag painumin ng kahit na anong uri ng alak na nakalalasing at huwag pagupitan ng kanyang buhok kapag ito ay isinilang na dahil iaalay niya ito sa Panginoong Diyos upang gawing nasaryo na siyang mamumuno sa kanila mula sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Masaya naman niya itong ibinalita sa kanyang asawang si Manoah na may nagpakitang isang anghel sa kanya at nagsabing bibigyan sila ng Panginoong Diyos ng isang anak na lalaki. Ngunit sinabi niya din na may ilang mga bagay silang dapat sundin sa kanilang anak dahil isang batang hukom ang kanyang isisilang at nakatakdang maglingkod sa Panginoong Diyos sa kanyang buong buhay. Pagkatapos marinig ni Manoah ang sinabi ng kanyang asawa, ay humiling siya sa Panginoong Diyos na pabalikin ang anghel na inutusan itong magbalita sa kanyang asawa upang personal niya itong makausap at magtanong pa ng ilang mahahalagang katanungan. Sinagot ng Diyos ang kanyang hiling at sa pangalawang pagkakataon ay nagpakita ulit ang anghel sa kanyang asawa. Kaya tinawag niya si Manoah upang makipag-usap sa anghel. Tinanong niya ang anghel kung siya ba ang nakipag-usap sa kanyang asawa. Sumagot naman ito sa kanya at sinabing siya nga iyon. Dagdag rin, tinanong ni Manoah ang anghel kung ano ang mangyayari sa kanilang anak kapag ito ay isinilang na. Sumagot ang anghel sa kanya at sinabing kinakailangan na sundin ng inyong asawa ang lahat ng bagay na ipinapasabi ng Panginoon na dapat niyang sundin dahil ang batang ito ay maglilingkod sa Panginoong Diyos sa kanyang buong buhay. Bago umalis ang anghel, ay pinigilan niya ito at sinabing huwag munang umalis dahil nagpapahanda siya ng pagkain para dito. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, bagaman ako iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw ay maghahanda ng handog na susunugin, ay iyong nararapat ihandog sa Panginoon. Sa gayoy kumuha si Manoah ng isang anak ng kambing, pati ng handog na harina, at inihandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato. Habang umaapoy ang kanyang handog, ang anghel ng Diyos ay sumalangit kasabay ang Espiritu ng Diyos. Makalipas nga ang ilang buwan ay nanganak ang kanyang asawa ng isang malusog na batang lalaki at pinangalanan nila itong si Samson. Mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, si Samson ay may takot sa Diyos at sinusunod ang mga bagay na nais nito para sa kanya at palaging ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna at doon nakita niya ang isang babaeng Filisteo. Nagustuhan niya ito at hindi na ito nawala sa kanyang isip. Nang umuwi siya, sinabi niya sa kanyang mga magulang na kunin ang babaeng yun dahil siya ang gusto niyang mapangasawa. Ngunit hindi pumayag ang kanyang mga magulang at sinabing hindi siya maaaring mag-asawa ng hindi nila kadugo at hindi niya maaaring mapangasawa iyon dahil magkakaiba sila ng paniniwala. Sa halip, sinabi sa kanya ng kapwa niya Israelita ang gusto nilang kanyang mapangasawa.
Ngunit patuloy na pinapipilitan ni Samson ang kanyang gusto. Hindi alam ng kanyang mga magulang na plano ito ng Panginoong Diyos upang maisakatuparan ang kanyang planong paghihiganti laban sa mga Filisteo. Isang araw, pumunta siya ulit sa Timna upang bumisita sa babaeng kanyang nagugustuhan. Ngunit nakasalubong niya sa daan ng isang malaking leon. Inatake siya nito, ngunit ang espiritu ng Panginoon na makapangyarihan ay sumakan niya. Kaya niluray-luray niya lamang ito na parang nagluray ng isang batang kambing gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ngunit wala siyang pinagsabihan sa pangyayaring ito kahit na ang kanyang mga magulang, at patuloy na lumakad papunta sa bahay ng babae at nakipag-usap dito, at siya'y lubhang nalulugod kay Samson. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Samson sa babae upang pakasalan na ito. Nakita niya ulit ang leon na kanyang pinatay at ito ay pinagpugaran ng pukyutan. Kinuha niya ang pulot nito at kinain habang patuloy sa paglalakad. At dinalhan pa niya ang kanyang mga magulang pagka-uwi niya sa kanila. Ngunit hindi niya sinabi kung saan ito galing. Nagpunta siya sa tatay ng kanyang mapapangasawa at sumabay na kumain sa kanila at nakikiisa sa kanilang kasiyahan kasama ang 30 mga Pilisteo. Sinabi niya sa kanila na magpapahula siya ng isang bugtong sa loob ng 7 araw at kung sino ang makakasagot nito ay bibigyan niya ng 30 pirasong lino at 30 pirasong damit. Ngunit kung hindi nila ito mahuhulaan ay sila ang magbibigay nito kay Samson. Pumayag sila at sinabi kay Samson na, "Sige, sabihin mo sa amin ang iyong bugtong." At sinabi na nga ni Samson sa kanila ang kanyang bugtong. Sinabi ni Samson, "Sa mga ngain ay lumabas ang pagkain at sa malakas ay lumabas ang katamisan." Nakalipas ng 3 araw ngunit hindi pa rin nila ito masagot. Nang ika-4 na araw, kanilang sinabi sa asawa ni Samson, "Nadayain mo ang iyong asawa upang maisaysay niya sa amin ang bugtong. Baka ikaw ay sunugin namin at ang sambahayan ng iyong ama." Kaya pumunta ang kanyang asawa kay Samson na umiiyak at sinabing sabihin sa kanya kung ano ang kahulugan ng kanyang sinasabing bugtong. Ngunit tumanggi si Samson na sabihin ito sa kanya. Ngunit dahil sa pamimilit ng kanyang asawa ay napapayag niya itong sabihin sa kanya at agad-agad niya naman itong sinabi sa mga tao. Nang ika-7 araw, sa hindi pa lumubog ang araw ay sinabi ng mga tao sa kanya na may mas tatamis pa ba sa pulot at may mas lalakas pa ba sa leon. Ngunit sumagot si Samson na kung hindi nila ginamit ang kanyang asawa upang malaman ang sagot ay hindi nila ito masasagot. Pagkatapos nito, ang espiritu ng Panginoon na makapangyarihan ay sumakan niya at siya ay lumusong sa Askalon at pumatay ng 30 lalaki sa kanila. Kinuha ni Samson ang kanilang mga pag-aari at ibinigay sa mga taong nakasagot sa kanyang bugtong. Isang araw, dumalaw si Samson sa kanyang asawa at nakiusap sa kanyang biyanang lalaki na papasukin sa kanyang silid. Ngunit hindi ito pumayag at sinabi sa kanya na akala nito'y kinapuputan ni Samson ng kanyang asawa. Kaya ibinigay niya na lang ito sa kanyang kaibigan at sa halip ang nakababatang kapatid niya na lang ang gawin niyang asawa bilang kapalit. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Samson at sumagot sa kanyang biyanang lalaki na hindi siya sisisihin kung may gagawin siyang masama sa mga Filisteo. Agad na bumukod si Samson na nagpunta sa gubat at naghuli ng 300 pirasong asong gubat at itinali niya ang mga buntot nito at nilagyan ng apoy at pinakawalan sa trigo ng Filisteo na hindi pa naaani. Kasabay din na nasunog ang kanilang mga olibo. Nalaman ng mga Filisteo na si Samson ang may kagagawa nito dahil nalaman nilang ibinigay ng kanyang biyanang lalaki ang kanyang asawa sa kanyang kaibigan. Kaya pumunta ang mga Filisteo sa bahay ng kanyang biyanan at sinunog ang kanyang asawa kabilang ang kanyang biyanang lalaki. Dahil sa pagsunog ng mga Filisteo sa kanyang asawa ay lalong nagalit si Samson at sumulong sa mga Filisteo at pinagpapatay ang mga ito. At pagkatapos ay umalis siya at nagtungo sa Etam. Pagkatapos nito, ang mga Filisteo ay pumunta sa Huda at sinabi na kailangan nilang hulihin si Samson upang pagbayarin sa mga kasalanan nito sa kanila. Kaya nagpunta ang 3,000 mga sundalo ng Huda upang makipag-usap kang Samson sa kanyang kasalanan at sinabi na pumunta sila upang pasukuin siya sa mga Filisteo. Pumayag naman si Samson sa kasunduang hindi siya papatayin, kaya pumayag siya at dinala siya ng mga Filisteo. Pagdating nila sa Lihi, sinalubong siya ng mga nagsisigawang mga Filisteo at ang espiritu ng Panginoong makapangyarihan ay sumakan niya. At ang mga lubid na nasa kanyang mga bisig ay naging parang lino na natupok sa apoy at ang kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang buto ng panga ng asno at ito ang ginamit niya upang paslangin ang 1,000 mga sundalo ng Filisteo.
Pagkatapos niyang makipaglaban ay napagod siya at nauuhaw ng husto. Tumawag siya sa Diyos at sinabing nagtagumpay siya sa labanan, ngunit mamamatay naman siya sa sobrang uhaw. Dininig ng Diyos ang kanyang hiling kaya bumiyak ang lupa at lumabas ang tubig dito. Uminom siya at nanumbalik ang kanyang lakas. Pagkatapos noon, naparoon si Samson sa Gaza at nakakita roon ng isang patutot at sinipingan niya ito. Ibinalita sa mga taga-Gaza na sinasabi, si Samson ay naparito. Kanilang kinulong siya at binantayan sa buong gabi at tahimik buong gabi na sinasabi, maghihintay tayo hanggang magbukang liwayway, saka natin papatayin siya. Ngunit si Samson ay natulog ng hanggang hating gabi lamang at bumangon siya sa hating gabi at humawak sa mga pinto ng pintuan ng bayan at sa dalawang haligi. Binunot niya ang mga ito at pinasan sa kanyang mga balikat at dinala sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. Makalipas ang mga araw, may nakilala na naman si Samson na isang magandang babae at ito ay nagngangalang si Delilah. Wala siyang kamalay-malay na ito na palang magpapahamak sa kanya dahil kasabwat pala ito ng mga Filisteo na alamin kung ano ang kanyang kahinaan upang tuluyan siyang matalo. Si Delilah ay nakipagsundo sa 3 lalaking Filisteo na alamin ang sikreto ng pinagkukunan ng lakas ni Samson. Dahil kapag nagawa niya ito, ay babayaran siya ng bawat isa sa kanilang tig 1,100 pirasong pilak. Kaya ginawa ito ni Delilah. Ninais niya na sabihin ni Samson kung ano ang pinagmumulan ng sikreto ng kanyang lakas. Kaya sinabi ni Samson na kung igagapo siya ng 7 beses ng bagong lubid, ay mawawala ang kanyang lakas at magiging isang normal na tao na lamang siya. Kaya sinabi ito ni Delilah sa mga Filisteo at sinubukan nilang igapo si Samson nang ito'y makatulog. Ngunit pagkagising ni Samson ay para lamang itong isang sinulid na madali lamang nakawala si Samson mula sa pagkakagapos nito. 3 beses itong inulit ni Samson sa pagsabi kay Delilah ng mga kasinungalingan na pinagmumulan ng kanyang lakas. Subalit sa bandang huli ay sinabi ni Delilah na hindi siya mahal nito dahil pinagluloko lamang siya ni Samson at hindi sinasabi ang kanyang tunay na sikreto. Kaya dito, inamin na ni Samson ang kanyang sikreto na ito ay mula sa kanyang buhok na hindi pa nagugupitan simula ng bata pa siya. Kaya kung gugupitan ito ay mawawala ang kanyang lakas at magiging normal na tao na lamang siya. Dito ay nabatid ni Delilah na nagsasabi siya ng totoo. Kaya agad niya itong sinabi sa mga Filisteo na alam niya na ang kahinaan ni Samson. Pinatulog niya si Samson sa kanyang mga hita at tumawag ng tao upang pumutol ng kanyang buhok at iginapos. Ginising ni Delilah si Samson at sumigaw na dumating ang mga Filisteo. Sinubukan ni Samson na makawala sa pagkatali, ngunit wala na itong lakas ng gaya ng dati at hindi na sumakanya ang espiritu ng Panginoong Diyos. Kaya sa pagkakataong ito ay nagtagumpay ang mga Filisteo sa paghuli sa kanya. Kinuha nga ang kanyang mga mata upang hindi na siya makakita at ikinulong. Matagal siyang namalagi doon sa kulungan at unti-unti nang tumutubo ang kanyang mga buhok. Hanggang isang araw, nagtitipon ng mga hari ng Filisteo upang maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Nag-aawitan sila at nagpapakasaya dahil sa kanilang tagumpay mula sa kanilang kalabang si Samson. Habang patuloy silang nag-aawitan para sa kanilang Diyos, ipinatawag ng hari si Samson upang kanilang gawing katuwaan at inilagay siya sa pagitan ng 2 malalaking haligi ng kanilang templo upang kutyain at pagtawanan. Nakiusap si Samson sa taong umakay sa kanya na ilagay ang kanyang mga kamay sa haligi upang siya ay makasandal. Marami ang mga dumalo sa pagtitipong ito, mga lalaki, babae at mga pangulong Filisteo. Kaabot sa 3,000 ang mga taong Dito ay nanalangin si Samson sa Panginoon at humiling na ibalik ang kanyang lakas sa huling pagkakataon upang maipaghiganti ang kanyang sarili mula sa mga Filisteo. At dininig naman ito ng Diyos. Pagkatapos niyang manalangin ay buong lakas niyang itinulak ang 2 malalaking haligi ng templo at sumigaw na mamamatay siyang kasama ang mga Filisteo sa loob ng templo ng Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Gumuho ang malaking gusali, nagbagsakan at namatay ang lahat ng tao sa loob, kabilang na si Samson. Mas marami pa ang kanyang napatay noon kaysa noong nakipaglaban siya sa mga Filisteo. Pagkatapos ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang bangkay at inilibing sa libingan ng kanyang amang si Manoah sa pagitan ng Zorah at Estaol. Dito natapos ang kanyang pagiging hukom sa Israel sa loob ng 20 taon. Ito ang kwento ng buhay ni Samson at kung paano siya ginabayan ng Diyos bilang kanyang nasaryo sa loob ng 20 taon
at kung papaano siya nagkamali na ipagkatiwala ang kanyang sikreto sa babaeng si Delilah na naging dahilan ng kanyang pagkatalo laban sa mga Filisteo. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Samson, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood.